Good day mga kasikat! Ngayong araw ang pamimili ng mga gagamiting materyales sa gagawing kusina para sa Airbnb. Isinama na namin ang gagawa ng kusina dahil alam niya ang mga materyales na gagamitin. 4 na unit ng kusina ang kanyang gagawin. Bibilhin na namin ang lahat ng materyales na kakailanganin para sa 4 na unit. Nang sa ganon ay hindi na maantala ang kanyang paggawa dahil sa kakulangan ng mga materyales na gagamitin. Kumuha kami ng mga bagong gagawa para sa gagawing kusina ng Airbnb dahil yung mga nakuha naming tao ay kasalukuyang gumagawa sa tindahan. Pinagsabay-sabay na namin yung mga project na dapat ma-accomplish sa maagang panahon dahil marami pa kaming kailangang ipagawa dito sa amin. Marahil ay hindi pa alam kung kailan matatapos yung airport na ginagawa malapit dito. Yung Airbnb ay paghahanda namin sa malapit na pagbubukas ng airport. Isa kasi ito sa mga negosyong i-ooperate kung sakaling magsimula na ang airport. Dahil ilang kilometro lang ang layo sa amin, pwede mo na ring lakarin. Mahigit 1 dekada na ring ginagawa ito. Kung kaya't umaasa kami sa nalalapit na pagbubukas. Dahil dito ay maraming maaaring maging negosyo. Kung kaya't puspusan ng paghahanda sa maaaring pagkakitaan. Sa gagawing kusina ay may tig-4 na plywood na gagamitin. Dahil 4 na unit yon ay bibili kami ng 16 pirasong plywood. Sa ibabang bahagi lang ang cabinet na gagawin dahil hindi na kami magpapagawa ng hanging cabinet. Staycation lang kasi ang purpose nito o kaya overnight kung maliligo sila dito sa resort dahil hindi naman kailangan formang pangbahay ang gagawin. Pero kung mag-i-stay sila ng isang buong buwan, maganda rin. Natapos na ang pamimili ng mga kakailanganing gamit kaya nagbabayad na kami. Kulang-kulang 70,000 ang presyo ng mga napamili. Sana ay wala nang nakalimutan para tuloy-tuloy na kanilang gagawin. Dahil sa dami ng napamili ay pinadeliver na lang namin ito gamit ang truck dahil hindi naman kakayanin na service namin dahil maliit. Kagandahan ay hindi umuulan, nakisama ang panahon dahil mababasa ang mga pinamili kung sakali. Sa bahaging ito, panigurado yung mga magbubuhat ay mapapagod dahil yung area na gagawan nila ay malayo. Dito pa lang ay makikita mo na ang nagbubuhat ay pagod na sa dami ng binababa nila. 16 na piraso ng plywood na may sukat na 3/4 kaya makapal at mabigat. Ito kasi ang napiling materyales ng gagawa dahil pipinturahan naman nila. 800 pesos pala ang per deliver ng truck dito na 20 minutes drive. Kaya pala ang tagal naming hinihintay ay nagkaroon pala ng problema. Sabi nung driver ay tumirik daw yung sasakyan nila. Nahirapan yata sa bigat ng mga gamit na daladala nila. Lalo pat incline ang daan papunta sa amin. Kailangan na yata na maintenance ng truck nila para maiwasan yung mga ganitong aberya. Mabuti naman at patapos na ang pagbababa nila. Baka kasi maabutan sila ng ulan dahil nagbabadya na naman ng masamang panahon. Dahil may bagyo na naman dito sa amin kaya madalas na naman ang pag-ulan. Nagpahinga at uminom muna sila sandali bago sila umalis. Dahil nasukat naman na yung mga kakailanganin kaya't naputol na nila. Dito na sila nagputol sa labas upang hindi na maalikabukan yung loob. Ito palang gagawa ng kusina ay tiga-Tacloban pa kung kaya't malayo sila sa amin. Dito muna sila tutuloy hanggang sa matapos nila ang kanilang dapat gawin. Pakyaw ang kontrata namin dahil kung arawan ito panigurado matatagalan na naman ang gagawin. Yun kasi ang kadalasang nangyayari sa arawan, tumatagal ang trabaho. Kung kaya't hanggat maaari ay pakyaw na lang para mabilis tapusin. Sa bahaging ito na paggawa ng kusina ay hindi ko na masyado nasubaybayan dahil sa dami ng gawain. Yung natapos na lang nila yung aking naabutan. Ito yung resulta ng unang kusina na kanilang ginawa. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli!